Kakagawa lang ng kasaysayan ng Colombia. Ito ang naging unang bansa sa Latin America na formal na nagbawal sa female genital mutilation. Ngayon, ang panukalang batas ay ipinasa na nagkakaisa sa Kongreso ng Colombia noong nakaraang linggo. Isang makasaysayang sandali na hindi dahil sa palabas na pressure, kundi dahil mismo sa mga kababaihan mula sa mga komunidad kung saan nangyayari ang ganitong gawain. Sa Colombia, ang FGM ay pangunahing isinasagawa ng komunidad ng mga katutubong embera at mismo mga kababaihang embera ang nangguna sa kampanya upang wakasan ito. Isang aktivista na ang sariling anak na babae ay sumailalim sa pamamaraan noong 6 na buwang gulang pa lamang, ilang taon niyang ipinaglaban ang batas na ito. Matapos niyang masaksihan ang pagkamatay ng mga batang babae sa kanilang komunidad dahil sa tinatawag ng mga nakatatanda na sakit ng mga ninuno, mga pagkamatay na ngayon ay naniniwala siyang dulot ng mga komplikasyon mula sa female genital mutilation. Mula 2020 hanggang ngayong taon, 240 kaso ang opisyal na naiulat sa Colombia. Ngunit pinaniniwala ang ito ay maliit na bahagi lamang ng totoong bilang. At makakasama natin ngayon si Dr. Comfort Momo, isang MBE na eksperto sa female genital mutilation at espesyalista sa pampublikong kalusugan na ilang dekada nang nagtatrabaho ukol sa isung ito sa buong mundo. Kaya Comfort, gaano mo masasabi na kahalaga talaga ang pagbabawal ng Colombia? Magandang gabi at salamat sa pag-imbita sa akin. Napakahalaga nito. Ito ang una, gaya ng tama mong sinabi, ang una sa buong Latin America na nagpasa ng isang partikular at komprehensibong batas na nagbabawal sa FGM. Isa itong mahalagang tagumpay at lahat tayo ay natutuwa dito. At maari ko bang sabihin, una sa lahat, salamat sa mga aktivista, sa mga nakaligtas, sa gobyerno at sa lahat ng taong walang sawang nagtrabaho upang makamit ang pagbabawal na ito. Napakahalaga nito. Tama. Alam mo, ang batas ay isang bagay. Pero ang pagpapatupad nito sa mga malalapit at liblib na pamayanan ng katutubo kung saan ito ay lubang lihim ay ibang usapan naman. Paano mo nga ba ipapatupad ang ganitong pagbabawal sa ganitong konteksto na hindi sinisira ang tiwala na kailangan din para maprotektahan ang mga batang babae? Oo, masasabi ko na ang tiwala, gaya ng sinabi mo, ay napakahalaga. Mahigit 40 taon na kaming nagtatrabaho dito sa UK o papalaganap ng kaalaman. Sa tingin ko, napakahalaga at susi ang pagpapalaganap ng kaalaman. Ang unang hakbang ay ang makipagtulungan sa komunidad. Napakahalaga ng tiwala. Ang pakikipagtulungan sa komunidad at hayaan ng komunidad na mangguna. Ang pamumuno ng mga survivor ay napakahalaga at napakaimportante. At dahil dyan, kailangan nating magpalaganap ng kaalaman sa mga professional, magpalaganap ng kaalaman sa mga paaralan, sa mga safeguarding teams, at pati na rin sa mga namumuno. Alam mo, ang aktivistang talagang nangguna sa kampanyang ito ay mula mismo sa komunidad ng embera. At iyon, Mahalaga dahil halos lahat ng eksperto sa larangang ito ay nagsasabing ang pagbabago ay dapat magsimula mula mismo Mula sa sa loob loob, ng mga oh. komunidad, di ba, kaysa na ipinapataw mula sa labas. Kaya masasabi ba natin na ang kwento ng Colombia ay nagbibigay ng isang modelo maaring tularan ng ibang mga bansa kung saan isinasagawa ang FGM? Oo, nagbibigay nga, hindi ba? Ang gusto ko sa batas sa Colombia ay hindi ito nakatuon sa pagpaparusa. Wala na ang parusa. Hindi ito kasing saklaw kumpara sa ibang mga bansa. Halimbawa sa UK, malinaw naman ito ay may kaparusahan at lahat ng yon. Pero ang unang hakbang ay magpalaganap ng kaalaman, gaya ng sinabi ko, makipagtulungan sa komunidad, makuha ang kanilang tiwala, at pagkatapos ay kailangan nating subukan ang batas. Mahalaga na subukan ang batas. At gaya ng tama mong sinabi, tinitingnan natin ang mga embera na nasa liblib na lugar. Paano natin maabot ang komunidad na ito? Paano tayo makikipagtulungan sa kanila ng malapitan upang mabago ang kanilang pananaw at pag-iisip? Ayon sa World Health Organization, may 230 milyong mga babae at batang babae na buhay pa ngayon ang sumailalim sa FGM. At patuloy pang tumataas ang bilang, hindi ito bumababa. Paano mo ito maipapaliwanag? Tulad ng sinabi ko, mahigit 40 taon na ako nagtatrabaho sa laranang ito. May mga magagandang modelo na aming ginagamit. Pero ang isa pang mahalagang bagay na dapat tingnan ay ang pag-abot sa komunidad. Ang pag-abot sa mga rural na lugar ay napakahalaga at napaka-importante. At ang isa pang issue na madalas ireklamo ng maraming survivor at ng komunidad ay ang pondo. Maraming mga modelo at maraming mga aktibidad na gustong gawin ng mga tao sa mga rural na lugar, sa bundok, sa mga baryo, pero kulang sa pondo.
kulang sa suporta mula sa gobyerno. Sige, gusto kitang pasalamatan, Comfort, sa pagsama sa amin. Talagang interesante marinig ang opinyon mo tungkol dito. Malinaw na isang kapanapanabik na hakbang pasulong itong pagbabawal sa Colombia. Pero marami pa talagang kailangan gawin, nakakalungkot man. Oo, totoo yan. Lahat kami ay natutuwa dito at maraming salamat din sa pag-ere nito. Salamat.